Maaari na po tayong umupo. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon po ay ginugunita natin ang 123rd Labor Day Celebration na may temang Manggagawang Pilipino, Kaagapay sa Pag-unlad, Sandigan ng Mas Matatag na Bagong Pilipinas. Upang magbigay ng kanyang pambungad na mensahe, atin pong tinatawagan si Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido E. Laguesma. Ang ating pinagpipitaganan at minamahal na Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency President Ferdinand R. Marcos Jr., mga kapwa ko, miyembro ng gabinete, mga hepe ng mga opisina at iba pang lingkod bayan, ang atin pong mga manggagawa at ang atin pong mga kasamang benepisyaryo sa araw na ito, isa pong makabuluhan at magandang araw sa inyong lahat. Sa ngalan po ng Department of Labor and Employment, mainit at taus-puso namin kayong tinatanggap sa pagtitipong ito kaugnay ng paggunita at pagdiriwang ng ika-123 taong anibersaryo ng Araw ng Paggawa. Malugod din namin po kayong pinasasalamatan sa pagbabahagi ng mahalagang oras upang sama-sama nating kilalanin at bigyang pugay ang manggagawang Pilipino. Mahal na Pangulo, kasabay ng ating ginaganap na selebrasyon ay ang mga kahilantulad o kagayang pagtitipon sa lahat ng rehiyon ng ating bansa. Pahintulutan po ninyo kong banggitin at itampok ang ilang mga rehiyon na kakatawan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin ko po ang mga kasama natin sa Region 3 na ang sentro ay nasa SM San Fernando City sa lalawigan ng Pampanga. Ikalawa po, ang Region 7 na ang sentro ng selebrasyon ay sa SM Seaside Cebu City sa Cebu Province. At sa Mindanao po, Ginoong Pangulo, o Region 11, ang sentro ng pagdiriwang ay sa SM Davao City, lalawigan po ng Davao. Bahagi po sila ng lahat ng gawain kaugnay sa Araw ng Paggawa upang maging makahulugan at makabuluhan ang ating pagpupugay sa lahat ng manggagawang Pilipino saan man sila naroon. Bahagi po rito ang atin pong nationwide job fair na ginaganap sa 69 na lugar, nilalahukan ng mahigit 2,000 employers at humigit kumulang 200,000 hanap buhay, local at overseas. At tayo rin po ay nagkakaroon ng pagbabahagi ng pong ating assistance sa larangan po ng Department of Labor Integrated Livelihood and Employment Emergency Assistance at assistance doon po sa ating Adjustment Measure Program na umaabot po sa humigit kumulang 2.2 billion sa mahigit na 300,000 na benepisyaryo. At meron din po tayong bahagi sa lahat ng lugar na kadiwa ng Pangulo na kung saan nakabibili ng iba't ibang produkto sa abot kayang presyo. At mahalaga po, kagaya po ng inyong tagubilin mga mahal na Pangulo, meron din pong serbisyong pangkalusugan na handog ng DOH sa pamumuno po ni Secretary Ted Herbosa. Dito po sa NCR o National Capital Region, bahagi ng ating programa ang pagkilala sa Tower Awardees. Tower Awardees. Pagkakaloob ng livelihood assistance sa mga magulang na mga child laborers. Suporta sa mga biktima o pamilya ng human rights violations. Gayon din po sa mga miyembro ng Sofitel Hotel Labor Union.
Binibigyang tulong din po natin, mahal na Pangulo, ang mga maliliit at lumalagong negosyo, kagaya po ng ating mga nasa maliliit o micro, small, and medium enterprises. Mr. President, beyond simple assistance, these grants are expected to open new opportunities for the recipients, for them to have a new start, earn income, and lead normal lives. Sinasalamin at kinakatawan ng mga serbisyo at programa na ginagawa sa araw na ito ang matapat at marubdob na hangarin ng Administrasyong Marcos Jr. na ipadama at ipaabot ang malasakit at pangangalaga sa kapakanan, karapatan, kagalingan at kabuhayan ng manggagawang Pilipino kasama ng kanilang pamilya. Samahan niyo po kami at tulungan sa mga gawaing nabanggit upang tuluyang maitaas natin ang kalagayan ng mga manggagawa at kanilang pamilya tungo sa isang matatag at maginhawang bagong Pilipinas. Muli, isang mainit na pagtanggap sa inyong lahat. Mabuhay ang manggagawang Pilipino. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Secretary Laguesma. Kanina po ay may mga napirmahang mga kasunduan sa pagitan ng DOLE, Securities and Exchange Commission, Land Transportation Office, Land Registration Authority, at Commission on Human Rights. Atin po ngayong tinatawagan ang mga pinuno ng mga nasabing ahensya. CHR Chairperson Richard P. Palpal-Latok. SEC Chairperson Emilio B. Aquino. LRA Administrator Gerardo P. Sirios. At LTO Executive Director Greg Pua Jr. Inaanyayahan din po namin si Secretary Laguesma na samahan ang ating mga pinuno ng mga ahensya sa ating harapan. Tinatawagan din po namin ang aming Pangulo, ang ating Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. upang samahan ang ating mga pinuno ng ahensya. Ang mga kasunduan na ito ay nagpapakita ng matibay na paninindigan ng DOLE at ng pamahalaan upang pagpapabuti at mapapasimple ng mga estratehiya sa pamamahala at pagpapatupad ng batas sa pamamagitan ng formal na pakikipagtulungan sa SEC, LTO, LRA at CHR. Layunin ng mga kasunduang ito na mas mapabuti ang proseso ng beripikasyon ng mga ari-arian at magkaroon ng maayos na akses sa mga kaugnay na impormasyong pangkorporasyon at maipatupad ang mga responsibilidad ng pamahalaan na pangalagaan ng mga karapatang pantao ng bawat manggagawang Pilipino. At ngayon po, hinihiling natin ang mahal na Pangulo para sa formal na pagpresenta ng mga nasabing kasunduan. Maraming salamat po sa ating mga pinuno ng ahensya. Ngayong araw ng paggawa, ipinagdiriwang natin ang kasipagan at kahusayan ng mga manggagawang Pilipino bilang pagkilala sa kanilang mga ambag sa kaunlarang pang-ekonomiya at teknolohikal sa kani-kaniyang mga larawan. Tinatawagan po natin ang ating mga 2025 The Outstanding Workers of the Republic or TOWER awardees. Para sa mga outstanding individual, tinatawagan po sina Mr. Eddie A. Alagaban ng Energy Development Corporation at Ms. Shirley S. Gonzalez ng Yazaki Torres Manufacturing Incorporated. At para naman po sa innovative team, tinatawagan po sina Mr. Ellsworth Hempesao at Mr. Krish Cyrus C. Micabalo ng Franklin Baker Company of the Philippines Emerald Plant. At sinasamahan din po sila ni Mr. Michael C. Dasalia, Mr. Mark Felnor T. Butaya at Mr. Ronald B. Quiñones ng Franklin Baker Incorporated. Congratulations sa ating mga awardees ng 2025 Tower Awards at maraming salamat, mahal na Pangulo. Ngayon naman po ay inaanyayahan natin ang ating Pangulo kasama Secretary Laguesma upang pangunahan
ang ceremonial distribution ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged at displaced workers o TUPAD na may kabuuang halagang higit sa 3,500,000 pesos. Tinatawagan po natin sina Maria Rosalie N. Apostol, maraming salamat po. Mr. Romulo C. Mariano, maraming salamat po. Ms. Shane E. Constantino, maraming salamat po. Mr. Jovenal C. Banson, maraming salamat po. At Ms. Maria Luisa V. Pasha. Sila po ay kabilang lamang sa 100,000 Pilipino mula Luzon, Visayas at Mindanao na naging benepisyaryo ng ating Dole to Pad program. Maraming salamat po. Susunod naman po, tinatawagan natin ang mga beneficiaries ng Dole Adjustment Measures Program o AMP na may kabuuang halaga na 6,480,000 pesos. Layunin ng Adjustment Measures Program na palakasin at palaguin ang mga micro, small, and medium enterprises o MSME sa bansa. Tinatawagan po natin sina Mr. Lito Jose Yulak Samana ng Electrochem Solution Philippines Incorporated. Maraming salamat po. Attorney Joseph Dexter Feliciano ng Think Office Corporation. Maraming salamat po. Ms. Claudia Cabrera ng Dedets Catering Services. Maraming salamat po. Ms. Bea Pulina Ocampo ng Lemon Lime Manila Bake Shop. Maraming salamat po. Ms. Maria Elena Bionconsejo Flores ng Emilia's Bake Shop. Maraming salamat po. Mr. Willie D. ng GHP Thermal and Industrial Trading. Maraming salamat po. Mr. Reynaldo Siso ng Aurings Pansit Malabon. Maraming salamat po. At Ms. Marita D.P. Trinidad ng 1485 Cornerstone Properties Incorporated. Maraming salamat po. At ngayon, amin pong tinatawagang muli si Secretary Bienvenido E. Laguesma upang ipakilala ang ating panauhing pandangal. Ladies and gentlemen, mga manggagawang Pilipino, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. Talagang campaign period na. Sa campaign period ko lang naririnig yan. Maraming salamat, Secretary Benny Laguesma ng Dole. Please, magsiupo po tayo. The other members of the Cabinet who are here today, nandito si Secretary Ted Herbosa ng Department of Health. Andito ang ating namumuno ng TESDA, na Cabinet Secretary Kiko Benitez, at ang ating Press Secretary na Jay Ruiz nandito rin. At ang mga awardee na inawardan natin ng 123rd Labor Day Celebration, ang lagi po nating nagiging host, ang host po natin dito sa Pasay City, ang ating butihing Mayor Imelda Calixto Rubiano. My fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, isang magandang araw po sa inyong lahat.
Bawat taon, tuwing Mayo 1, lagi tayong ipinagdiriwang at pinaparangalan ang pinakamahalagang yaman ng ating bayan, ang ating manggagawang Pilipino. Ngayong taon ay iniraraos natin ang ika-123 araw ng manggagawa sa ating bansa na may temang Manggagawang Pilipino, kaagapay sa pag-unlad, sandigan ng mas matatag na bagong Pilipinas. Kayo po ang pundasyon at haligi ng lipunan. Hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bansa pati. Wala po kaming maitutumbas sa inyong sakripisyo, kundi ang tapat na paglilingkod at patuloy na pagsisikap na makalikha ng disenteng trabaho at makataong kondisyon sa paggawa upang maiangat ang kalidad ng buhay ng bawat manggagawa, mamamayan at pamilyang Pilipino. Upang makalikha ng marangal na trabaho, ating pinadami ang mga namumuhunan sa Pilipinas. Mula 2022 hanggang sa nakaraang taon, 27 bilyon dolyar na halaga na puhunan ang pumasok sa ating bansa. Sa parehong panahon, lagpas 4 na trilyong piso puhunan ang naitala ng ating investment promotion agencies. Ang mga kumpanyang ito ay inaasahang gagawa ng higit 352,000 trabaho para sa ating mga kababayan. Dulot ng masiglang ekonomiya, noong nakaraang taon, naabot natin ang pinakamababang unemployment rate sa loob ng 20 taon. 4.3%, pinakamababa sa 20 taon. Patuloy ang pagbuti ng kalagayan ng ating labor market. Nitong Pebrero, bumaba pa sa 3.8% ang unemployment rate natin. Ngunit, hindi lang po tayo gumagawa ng mga pagkakataon at oportunidad para sa mas maraming trabaho. Inilalapit din po natin sa ating mga kababayan ang trabaho sa pamamagitan nitong kagaya ng ginagawa natin ngayon ng mga job fair. Bilang selebrasyon ng Araw ng Manggagawa, mula ika-23 ng Abril ay hanggang ika-2 ng Mayo, magsasagawa tayo ng job fair sa 69 na lugar sa buong bansa. Binabati ko po ang mga nakilahok at makikilahok sa mga job fair, lalo na sa iyong mga Region 3, Region 4A, Region 6, Region 7, 10 at 11, at sa lahat po ng mga kasama natin ngayon. Mabuhay po kayo at good luck po sa inyong lahat. Mahigpit kong naging tagubilin sa kalihim ng paggagawa ang siguruhing na buwan-buwan magdaraos tayo ng job fair upang mas marami pang mabigyan ng trabaho. Mula Hunyo ng 2022 hanggang Pebrero ngayong taon, mahigit 4,000 job fair ang naisagawa. 1 milyong Pilipino ang nakilahok at halos 170,000 ang hired on the spot doon sa mga job fair. Sa mga job fair naman ngayon, sa taon na ito, naglagay na rin tayo ng itinatawag naming one-stop shop. Nandito na yung BIR, NBI, PSA, PRC, SSS, Pag-ibig, PhilHealth, upang magbigay ng mga clearance at sertipiko para sa inyong pag-a-apply. Pinadali, pinabilis at pinaayos. Ngayong araw na ito, nagdagdag pa po kami ng serbisyo. Sa tulong ng Department of Health, meron po tayong libreng X-ray, laboratorio at mga doktor na maaaring magbigay ng medical clearance. Sa gayon, makakabawas na sa inyong alalahanin at gastusin ang paghahanap ng trabaho. Batid din po natin na mahalagang maging matatag ang pundasyon ng ating mga manggagawa. Sinisimulan na natin ang pagpapalakas ng Technical Vocational Livelihood Track sa ating senior high school. Layunin nito na siguraduhin na ang mga graduate ng mga graduate ng basic education ay magkakaroon ng TESDA certification at makakapagtrabaho kung gugustuhin nila. Nitong Marso, inilunsad din ng TESDA
ang tinatawag na micro-credentialing system sa TVET. Sa sistemang ito, maaaring makumpleto ng ating mga manggagawa ang maiiksing tinatawag na module at makakakuha na ng modular na certification kahit hindi pa natapos sa buong kurso. Pwede po nilang ipunin ang mga sertifikasyon upang maging bihasa na siya naman ay magbibigay daan para sa mas magandang trabaho. Nilagdaan din natin noong Nobyembre ng 2024 ang Enterprise-Based Education and Training Framework Act. Ito ang pinakamakabagong training modality na nakaayon sa pangangailangan ng industriya. Sa ilalim nito, makakasiguro na may trabaho agad ang ating mga trainee. Para naman po sa ating mga profesional, sang-ayon ako na kailangan ninyong magdagdag ng kaalaman upang makasabay sa pangangailangan ng industriya. Hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Ngunit, hindi po kaila sa akin ang hirap na inyong pinagdadaanan upang makapag-renew ng inyong mga ID, yung mga training na ginagawa. Like Act numbers 10912, yung Continuing Professional Development Act, upang maitiyak naman natin na ito ay hindi lamang para sa pagbuo ng mga oras ng training para sa renewal ng mga lisensya, bagkus ay para bigyan ng patas na pagkakataon ang ating mga profesional na umunlad sa kanilang mga napiling larangan. Mahirap na ang maghanap buhay. Pahihirapan pa ba natin ang mga naghahanap buhay? Tungkulin ng pamahalaan na pagaanin ang iniinda ng ating mga manggagawa. Araw-araw, milyon-milyon sa ating mga kababayan ay kailangang gumising ng maaga upang bumiyahe patungo sa kanilang trabaho. Hangad namin na mas marami kayong oras sa pamilya, hindi naman nasasayang na nakapila lamang. Kaya naman, sa MRT3, nagdagdag tayo ng mga bagong pinahaba natin ang mga NR3, pinaayos natin ang air conditioning na sistema at pinahaba ng 1 oras ang operasyon tuwing Lunes hanggang Biyernes. Sa LRT, inatasan ko rin ang DOTR na magbigay ng libreng sakay mula kahapon hanggang sa 3 ng Mayo sa MRT3, LRT1 at LRT2. Sakyan. Ito po ang ating gagawing solusyon para hindi na natin nakikita at kagaya ng ito po ang ating gagawing solusyon para hindi na natin nakikita at kagaya ng aking nasabi, ang ating mga manggagawa ay masamahan naman ang kanilang mga pamilya. Sa buong bansa, nagpapagawa tayo ng mga kalsada, ng mga tulay, pantalan para sa mas mabilis at ligtas na biyahe. Sinisiguro rin natin na may masasandalan ang ating mga kababayan sa oras ng pagsubok. Kaya naman, ay pinalawak din natin ang mga programa sa tinatawag na Social Safety Net. Mula 2022 hanggang sa ngayon taon, halos 11 milyong Pilipino ang nabigyan ng emergency employment sa ilalim ng TUPAD program. Higit 21 milyong kababayan natin ang natulungan sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o ang tawag natin ay AICS. Halos 740,000 benepisyaryo naman ang natulungan ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Batid namin ang pagsubok na inyong kinakaharap, kaya gumagawa kami ng mga hakbang upang maibsan na ang pasanin ng ating mga kababayan, lalo na sa usaping pagkain. Nitong Marso, itinakda natin ang maximum suggested retail price or MSRP ng imported rice sa 45 piso kada kilo lamang. Sisimulan na rin po natin ang programa upang pababain ang presyo ng bigas sa 20 piso sa kada kilo. Karagdagan pa rito, nakapagtatag tayo ng 119 na permanente na kadiwa center sa buong bansa.
Asahan din natin na makikita ang mga Kadiwa store sa mga proyekto ng NHA, National Housing Authority, upang ang mga bagong komunidad ay makabili ng murang pagkain. Bukod pa riyan, sinisikap din ng pamahalaan na palakasin ang proteksyon para sa lahat ng manggagawang Pilipino. Mula Hunyo 2022 hanggang Marso nitong taon, nakapagsagawa tayo ng higit 70,000 labor inspection. Ito po ay para masiguro na ang bawat manggagawa ay may ligtas na lugar ng trabaho, maayos na sahod at makatarungan na pagtrato. We remain steadfast in our task to fully advance international labor standards, including our workers' rights to freedom of association, their right to organize, and the protection of human rights. This is why the Philippines is committed to ratifying ILO Convention number 155, establishing the core framework for occupational safety and health management at national and workplace levels, including a dynamic policy approach to OSH. We continue to improve our labor dispute resolution services. We also continue to restore the status of the Philippines in the international community as a beacon of the democratic rights and civil liberties of workers in the Asia-Pacific. Last year, the Philippine government gained a seat in the governing body of the ILO, as well as in the ILO's Freedom of Association and on the board of the ILO's International Training Center. We have made significant progress in addressing the long-standing issues against the implementation of freedom of association and the rights of workers to organize. We have adopted and have started implementing a tripartite roadmap on freedom of association. We continue to ensure that the Anti-Terrorism Act shall not be used to restrict union activities, and that legal remedies are available under penal laws in case of abuse. Nilagdaan na rin ng DOLE at ng Commission on Human Rights ang kasunduan na magtatatag ng programa ng Labor Intervention for Financial, Economic, or Life Empowerment. Sa ilalim ng programang ito, ang mga biktima ng di umano'y paglabag sa karapatang pantao ay magkakaroon ng access sa employment program, sa training scholarship, at sa livelihood assistance. Dahil sa ating tagumpay laban sa insurgency, unti-unti na nagtransisyon na ang NTF-ELCAC tungo sa pagkakaisa, kapayapaan at kaunlaran. Ang National Action Plan for Unity, Peace and Development ng 2025 hanggang 2028 ng NTF-ELCAC upang makatulong bawasan ang kahirapan. Logically isolated and disadvantaged o tinatawag nating GIDA. Sinisiguro din natin na maihatid ang mga programa at serbisyo ng pamahalaan sa ating mga kababayan. Kaugnay pa rin sa pagsulong ng karapatan ng ating mga manggagawa, nilagdaan na rin ang Data Sharing Agreement ng DOLE, Security and Exchange Commission, Land Transportation Office at Land Registration Authority. Sa pamamagitan nito, mas madali nang matutukoy ang ari-arian ng mga employer na inatasan ng korte o ng quasi-judicial body na magbayad ng kanilang obligasyon sa mga manggagawa. Sa usapin naman ng pagtaas ng sweldo, masarap pakinggan ang matatamis na mga pangako. Ngunit ang mga ito ay may epekto sa paglago ng negosyo, trabaho at ekonomiya. Kaya't kailangan na pag-aralan natin ng mabuti. We hear the call of our workers for better wages and assure you that your concerns are being addressed through the regional tripartite wages and productivity boards. The government stands firm in its commitment to protecting and advancing workers' welfare while promoting inclusive economic development. Patuloy na pinag-aaralan ng mga regional tripartite wages and productivity board ang antas na pasahod sa bawat rehiyon. Simula Hunyo ng nakaraang taon,
16 na rehiyon sa Pilipinas ay nakapagpatupad ng dagdag sahod na. Sa kabuuan, 28 wage order na ang naaprubahan. Nais natin tiyakin ang inyong kapakanan, hindi lamang sa ngayon kundi sa pangmatagalan. Kaya naman,